Hi guys, yan po yung ginagawa naming yung amba. I-install po namin yung pinto tsaka amba. Nakalagay na po yan ng sakto yung amba tsaka pinto. Ibig sabihin, na lang yan, i-align na lang yan at ilalagay na lang sa ulog. Yan po yung mga importanteng gawin pag yung amba ay laging nasa ulog at nasa level yan. Medyo nahihirapan kami dyan dahil yan ay kailangan lagay sa ayos para lagay sa yung hulog ba. Tapos yan nga ay pag nakuha mo na yung tamang hulog, babarinahin mo na yan at lalagyan mo ng yung pinaka-bakal guys, yung pinaka-dowel na tawag. Pero kung sa kahoy, pero pag sa bakal din ang lalagay para matibay at lalagyan nito ng pandikit para matibay. Yan yung pandikit na lalagay hanggang sa loob. Tapos pag nailagay na yan sa loob, sa may butas, yan ay gagrinderin mo na lang at puputulin. Tapos weldingin mo na lang yan para hindi siya umuuga yung amba na yan kasi bakal po yan guys. Kaya kailangan matatag. Konting lang yan kasi bibigay yan pag hindi yan maigpit. Kaya yan ay weldingan ng maayos para hindi siya sasama pag binuksan mo o sasarado mo. Kailangan nakalock yung mga yung mga welding yan para matibay. Yan ay nasa ulog na at nasa ayos na yan. Puputulin na lang yung mga bakal na yan guys. Madikit kasi yan kasi yung gamot na linagay yung pandikit, medyo matagal matuyo yan. Lahat ng butas na yan ilalagyan ng dowel o yung bakal na yan, tapos weldingin yan. Tapos yung sa tabi naman yan guys, isisinant na lang yan para mayroon yan yung madikit pa, para yung mga pwede mo rin lagyan ng groove yan para hindi halata yung pinagsinsilan o grinderan. Yan guys, para dumikit na rin yung bakal na yan, sisiksikin sa loob para pag dagdag tibay din yan. Tsaka hindi rin yan papasukan ng tubig. Yan, handle na lang yung na lang yung lalagay dyan, yung doorknob. Kaya yan ay tapos na. Hanggang sa muli guys, maraming salamat sa inyong panonood. Lapit na namin ito. Ano ka? Text.
Hindi siya mag-export.